Hello, Ka-Alpha Adventure Farm, JC De Guzman. So tungkol na naman sa manok ito at ito ay galing kay Yuwit 8541. Yan ang kanyang YouTube handle. So basahin ko. Normal lang po ba? Sumasabay na naman ang manok na to. Dumami tuloy sila. Normal lang po ba sa Black Australorp na nagsisimula pa lang mangitlog na hindi pa nasusunod yung 5 to 6 eggs per week? Yung akin po kasi, sir, every 2 days nagda-drop ng itlog. Mga 3 to 4 eggs per week. Ang timbang nila, 1.5 to 1.8 kilos. Tama naman yan. No? Ideal yan. Ang pagkain nila, 100 to 110 grams per day. Tama din yan. Walang lighting program. No? Okay. Ang ideal talaga is 5 to 6 eggs per week. Kailan nangyayari yan? Simula doon sa kanyang 34th week. Ibig sabihin sa ika 8.5 months, 34 week. Bilangin natin. 8, 16, 24, 32. Tama, ika 8.5 month old niya. Yun ang peak ng mga heritage chicken, no? Rhode Island Red, Black Australorp. Yun ang pinakatuktok ng pinakamataas na egg productivity nila. Nasa 96% yun. Doon mo siya pwedeng asahan na bibigyan kanya ng 5 hanggang 6 na itlog sa loob ng 7 calendar days. Ngayon, dapat maintindihan ninyo na ang itlog na de-develop yan ng 26 hours. Every 26 hours, hindi 24 hours. Kaya imposibleng makapitong itlog tayo sa loob ng 7 araw din. Makakuha ka ng 6, jackpot na yan. 5, maganda pa yan. No? Hindi mo na pwedeng ireklamo yon, no? Ngayon, ang sabi ni pangalan ni Yuwit, ano ba yung edad? Yung hindi mo kasi nabanggit anong edad ng mga manok. Nabanggit mo lang timbang, kinakain nila, bilang ng itlog na binibigay, at kawalan ng lighting program. Hindi mo nabanggit kung anong edad nila eh. Kung dumalaga sila, maiintindihan ko kung bakit. Kasi wala pa sila dun sa peak ng production. Kasi baka mamaya kaka 6 months pa lang na mga yan, mga sa 5-10% productivity pa lang yan. Wala pang 20% egg productivity. Yung kalakasan sa pangingitlog kasi ng manok, hindi ko umabot ng 5 months, 6 months yan. Ay gusto nyo pirming kada linggo na lang 5 to 6 eggs. Hindi, pag ganyan yan. No? Siyempre una, hindi yan nangingitlog, kaya flatline. Pag mangingitlog na, pataas, paunti-unti. Hindi siya yung nangitlog tapos bilang diretso. Hindi ganon. No? Paunti-unti yan. Parang magdodrawing ka lang ng burol. Pag 8.5 months, pinakatok-tok. And then medyo pababa na yan. Pagpatak ng 8.5 months, pababa na ng pababa yun. Gradual lahat. Hindi siya sudden. No? Kaya gusto kong malaman yung edad eh. Kaya kung bago-bago pa lang, acceptable. Kung wala pang 8.5 month old yung mga manok mo, acceptable to. Na nakakakuha ka lang ng 3 to 4 eggs per week. Pero kung halimbawa na nasa 8.5 months, 10 month old na sila, medyo meron kang area for improvement. Kagaya na lang yung kawalan mo ng lighting program. Alam mo ba ng pagkakaroon ng lighting program, which is about 4 hours of artificial light per day sa edad na 20, 22, 23. Sa edad na 24 week old, sa edad na 24 week old, kailangan may artificial lighting ka na 4 hours kada araw. Either idugtong mo yan sa madaling araw or sa gabi. Ang ideal ay doon sa madaling araw, 2 AM to 6 AM. And then auto switch off ang ilaw mo ng 6 AM. Yun ang ideal. Now, bakit? Ano bang epekto ng lighting program na yan? Nakakatulong yan, according sa pag-aaral, kaya niyang increasean ang iyong egg productivity by as much as 20%. Kung daang-daang manok ang pinag-uusapan, lalo kung libo-libo, at 20% increase, kahit doon na lang tayo sa 10%, ha? Kung libo-libong layers ang pinag-uusapan, 10%, nako. Talagang magpapalighting program ka, kung ganun pala yung nun. Kaya dito sa Kaya dito sa sumasabay ang mga manok na to eh. Pag hindi ako nagsasalita sa camera, tahimik eh. Anyway, sa chicken farming seminar ni Alpha Adventure Farm, merong binabanggit akong lighting program doon. Doon ko din i-discuss yun. Doon ko ini-elaborate.
So walang issue sa timbang, walang issue sa pagkain. Ang hindi lang nabanggit ay kung anong edad ng mga pinag-uusapan nating manok. Ngayon kung ang edad naman ng mga manok ay mahigit magdadalawang taon na, acceptable yan. Kung nakaka 3 to 4 eggs a week ka, acceptable yan. No? Ibig sabihin nga yan, medyo maganda pang mangitlog ang mga manok mo kahit na pa-retire na sila. So let me know ano edad ng mga manok. Kapag na-publish ang video na to, you wait, comment ka kung ano ang edad ng mga manok na pinag-uusapan natin. Ha? Oh, magpa-lighting program ka. Tapos ano pa pwede dito? Ayun, make sure lang na make sure na di sila nawawalan ng tubig, ha. When we say di nawawalan ng tubig, hindi ibig sabihin na once a day lang ang palitan. Mas madalas mong kayang palitan ng tubig, mas maganda, no? Sa akin, sa Alpha Adventure Farms, 3 times a day. 7 to 8 a.m. o minsan 6 a.m. pinapalitan, 12 to 1 pinapalitan, and then 4 to 5 pinapalitan. So 3 times a day. Para mas ganado silang uminom. Kahit mukhang malinis ang inumin nila, kapag medyo matagal-tagal na yan, 4 na oras mahigit na, hindi sila kasing ganadong uminom kumpara doon sa bagong palit ang tubig. Ba't di nyo man subukan? Sige. Subukan nyo yan. Malinis ang tubig, nakabitin, tapos magpasok ka ng isang bago. Mas aatakihin nilang inumin yung bago kaysa doon sa nakasabit, pero malinis naman pero mas matagal nang nakasabit. Tapos mag-recording kayo, ha. Mahalaga to. I assume nagre-record ka naman, you wait. Pero sa iba na nakikinig dito, ang dami kasing kumukonsulta sa akin, ginagamit nila yung mga adjectives na humina, mahina, lumakas, malakas, mangitlog. Pero pag hiningan ko ng patingin nga ng chart mo, patingin nga ng daily record mo kung literal na ilang itlog a day kang ang naha-harvest mo, tsaka yung bilang ng nangingitlog. Walang may bigay. Hindi boss, base lang sa pakiwari ko, sa feeling ko. Feeling ko lang kasi humina. Ay, hindi. Mahirap magbigay ng rekomendasyon kapag ang kausap may puro feeling lang. Ang feeling ko may sakit, feeling ko humihina. Ano kaya? Anong remedyo na? Anong sasabihin ko doon? Feeling ko hindi mo kailangan manggamot. Yun ang suggestion ko. Feeling ko rin. So yan ang sa animal science kasi talagang data driven tayo dapat. Hindi siya base doon sa feeling lang. Or tingin ko, feeling ko, palagay ko. Kalimutan natin yung mga salitang yan kapag ang mga kausap na natin ay mga farm technicians. Kasi hihingin at hihingin. Halimbawa, kumonsulta kayo sa akin, hinire niyo ako as a consultant. Hihingin at hihingin ko sa inyo yung mga records na yan. Dahil halimbawa, kasi kapag hindi nyo alam kung ano yung, alam mo yun, yung wala kayong data, ang dating kasi nung walang data parang nag-hire kayo ng alam mo yun, parang mahihirapan din pati yung mahirapan pati ako na mag-diagnose kasi hindi alam din ng kausap ko kung ano yung actual na problema. Feeling lang niya may problema pero wala pala, halimbawa. Okay? So siya, panoorin na lang ninyo yung 3 modules ng aking chicken farming seminar para organize ang inyong pag-aaral. Kaysa sa umasa kayo sa mga video ko sa YouTube channel, labo-labo dito may mga pang manok. Yes, may playlist ng pang manok, pero yung unang video sisiw, pangalawa pa-retire na, yung isa itlog naman. Nagja-jump. Doon sa seminar, may mga sinasabi ako doon na hindi ko pa kinukwento sa mga video, pang paid version lang kumbaga. Tsaka isa pa, organized yun. Organized, magsisimula ka sa breeder selection, egg selection, organize siya. Hindi siya chapsuy, bahala ka sa buhay mo version. Parang hindi siya ganon, no? Organize lahat ng topics. Nakasalansan. So, may certificate doon, may certificate. Kahit tapusin mo lahat ng YouTube videos ko, hindi kita bibigyan ng certificate. Yung certificate lang doon sa mga
nag-subscribe dun sa seminar mismo. Nasa description box ang link. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.